Musta kayo guys? Welcome kayo sa aking YouTube channel. Sasagot na naman tayo ng comment. So ito yung comment niya. Magkano ang mga gasto sa 6 meter by 7 meter, 1 bedroom, 1 toilet at bath, elevated concrete. So ito yung katanungan niya. So estimate natin to kung ilan magagamit na semento, bakal, buhangin, graba. Okay? At ganoon din hollow blocks. So, isa-isahin natin to. So, lagyan natin to ng siyam na kulong. So, may kulong tayo sa gitna na isa, tapos sa palibot, yung 8. Okay, 6 meter by 7 meter. So, lalagyan din natin to ng siyam na kulong puting. Two-way kulong puting yung gagamitin natin. Okay? Ang sukat ng hukay natin is 1.2 meter by 1.2 meter. At hukayan natin ng lalim na 1 meter. So, kung maganda yung lupa, kahit hindi na umabot ng 1 meter, kahit mga 80 cm lang, pwede na yan. So, bubuhasan natin to ng kapal na 350 mm o 35 cm. Okay? Ang magiging volume ng kulong puting natin is 1.44 square meter times 0.35 meter is equals to 0.504 cubic meter. So, ang mix ratio na gamitin natin is Class A, 1:4. Okay? Isang simento, dalawang buhangin at 4 na grapa. So, sa isang kulong puting, kailangan natin ng 4.5 bag. So, ibig sabihin, ang sa siyam na kulong puting is 41 bag yung kailangan natin sa hukay na 1.2 meter by 1.2 meter, tapos yung sa kapal ng buhos natin na 350 mm. Okay? So, ang kailangan nating buhangin dyan is 82 bag. Graba is 164 bag. Mamaya i-convert natin to sa cubic. Okay? Pag nagsamari na tayo. So, ang concrete cover natin na gagamitin is 75 mm. Okay? Sa kulong puting natin. Ibig sabihin, yung space ng bawat paikot ng puting natin, tapos yung bakal na sa gitna, ang space niya dito sa kabilang gilid 75 din dito, 75 din dito, at doon yung pinakaputing natin, yung bakal natin is nasa gitna. Okay? Medyo makapal yan para hindi abutin ng tubig yung mga bakal natin. So, doon sa 35 cm o sa 350 mm na binuhos natin ng concrete, halos igigitna lang din natin yung bakal natin. Okay? So, 10 mm, two-way puting to ha. Ang gagawin natin, ang spacing is 150 mm, both direction. Okay? So, ito yung cutting niyan. Ang magiging cutting natin dyan is 1.05 meter. Okay? Cutting natin sa mga bakal na gamitin natin dun sa kulong puting. So, yung 6 meter, i-divide natin yan sa 1.05 meter. Makakuha tayo ng 5 piraso dyan na bakal. Ibig sabihin, may natitira pa tayong 75 yung retaso natin. So, yung retaso na yon, pwede natin yung gawing mga dawel. Okay? So, ito yung kailangan natin na 10 mm na bakal para sa kulong puting. So, ang size is 1.2 meter by 1.2 meter. 10 mm ang gagamitin natin. Siyam na kulong puting. Ang kailangan nating bakal na 10 mm is 27 pieces. Okay? So, nakuha natin ng materialis na kailangan natin sa kulong puting. Semento, buhangin, graba at bakal. Okay, isusunod na natin yung sa kulong. Ito yung sa poste na. Okay, pagkatapos natin buhusan yung kulong puting, so susunod na natin buhusan yung poste. Okay, standard na kulong size para sa residential, 1-story na bahay. Ang magiging size ng mga poste natin is 25 cm by 25 cm o 250 mm by 250 mm. Sa feet yan is 10, sa inches yan is 10 inches
by 10 inches. Okay? 6 na piraso na min bar na 12mm ang gagamitin natin. Tapos sa stirrup, 9mm ang gagamitin natin. Okay? Ang karaniwang taas ng kulong para sa one-story residential is 3 meter. Okay? Flooring to flooring to, yung 3 meter. Ibig sabihin, ang magiging pinis ng kisame mo dyan, magmula sa flooring, pakisame is 2.6 meter o 2.7 meter. Okay? Ang magiging volume na kailangan mo sa mga poste mo is, ito yung kwintada niyan. 0.25 meter times 0.25 meter times 0.3.55 meter. Bakit may 55 pa to? Kasi yung sa hukay pa yon, may 55 pa tayo na dinagdag para doon, magmula doon sa kulong puting hanggang doon sa finish na floor is 55 yon. Tapos magmula sa floor hanggang sa floor na slab din is 3 meter, kaya 3.55 meter. So, 0.22 cubic meter yan. Kailangan natin simento is 1.98 bag. Okay? Sa isang poste. 1.98 bag sa isang poste. So, ibig sabihin, sa siyam na poste, kailangan natin na 18 bag. So, kailangan din natin ng buhangin dyan ng 36 bag, kraba na 72 bag. Okay? Ang bakal na gamitin natin is 12mm. Okay? Standard yan para sa mga residential. At ang main bar ay 6 pieces. At siyam na poste ang lalagyan natin. So, kailangan natin dyan ng 54 pieces na 12mm. Ang stirrup na gagamitin natin is 9mm. So, sa stirrup, sa kulong na may height na 3.8 meter, mula sa kulong puting hanggang sa biga, hanggang sa biga is 3.8 meter. Okay? So 9mm na bakal ang gagamitin natin. So kailangan natin yan sa bawat isang poste, kailangan natin yan ng 30 pieces na stirrup na ang cutting natin is 0.92 meter o 92 cm. Ang putol natin. Okay? Sa siyam na poste, kailangan natin ng 270 pieces na stirrup. Paano natin nakuha yan? Di 30 pieces times 9. Kasi sa isang poste, kailangan natin ng 30. So, sa 9 na poste, so 270 pieces na stirrup. Okay. So, ang total na bakal na kailangan na natin dyan, para dyan is 42 pieces na 9mm. 6 meter ang haba kasi ng isang bakal. So, yung 270, divide natin sa 6 dyan. So, 42 pieces na 9mm ang kailangan natin. So, ito na tayo sa puting tie beam. Okay? So, natapos na natin yung estimate, yung kulong puting at yung poste. Sa puting tie beam tayo, ito yung puting tie beam doon sa mga poste natin sa ilalim na nag-hold, nagkukonekta. Puting tie beam ang tawag niyan. Ang area ng puting tie beam natin, ang lapad nito is 25 cm. Ang taas nito, karaniwan na is 25 cm din to 300 mm o 30 cm. So, ang gagamitin lang natin is 25 cm by 25 cm. Yun yung pinaka-common, okay? At dalawa lang sa taas at dalawa sa baba. Ibig sabihin, 4 lang na main bar ang kailangan natin na 12mm sa taas at sa baba. Okay? So, 9mm. Ganon din ang spacing. 15 cm ang spacing natin. So, ang length ng puting tie beam natin is 39 meter. Okay? Ito yung kabuang haba ng mga puting tie beam natin. Yung paikot sa area, tapos pabalagbag na isa at pa-cross na isa. So, 39 meter. So, 25 cm times 25 cm is equals to 0.62 square meter.
ang magiging volume niyan is 2.43 cubic meter. So kailangan natin ng simento diyan ng 22 bag, buhangin na 44 bag, graba na 88 bag. Ang bakal na kailangan natin na main bar is 4 na piraso, so 29 pieces yan. Ang stirrup natin is 39 pieces na 9mm. Okay? Sa floor beam na natin, halos kaparehas lang to yung tie beam at floor beam. Pero ang kaibahan nito, medyo mas malaki ng konti yung floor beam natin. Kasi ito yung magsasalo doon sa pinaka-slab natin. Paikutan natin ng beam, tapos pagbalagbagan natin ng isa, at pa-cross din ng isa. Okay? So, ang gagawin natin na size dito is 25 cm by 30 cm. Okay? Ang magiging volume niyan is 2.925 cubic meter. 2.925 cubic meter. Kailangan natin ng simento niya na 26 bag, buhangin na 52 bag, graba na 104 bag. Okay, ang main bar na kailangan natin dito, so 6 na main bar ang gagamitin natin. 12mm ang laki ng bakal na gagamitin natin. So 42 pieces na 12mm ang kailangan natin dyan. Ang stirrup naman is 41 pieces na 9mm. So isusunod na natin yung bilang ng hollow block. Okay? Para sa 6 meter by 7 meter, isang kwarto. Tapos isang CR. Ang kailangan nating hollow block is 970 pieces. 14 na patong to magmula doon sa puting tie beam. Okay? So, ang kailangan nating simento dyan is 33 bag. Ang mix ratio na gamitin natin is Class B, 1/4, isang buhangin. Isang simento, 4 na buhangin. Kailangan nating buhangin dyan is 132 bag. Okay? So, ang gagamitin nating bakal sa mga hollow block natin, vertical at horizontal, is 9mm lang. Okay? Kailangan natin sa horizontal ng 29 pieces, 35 pieces sa vertical. So, isusunod natin yung sa slab. Okay? 2-way slab ang gagamitin natin, ha? So, 4 inch. Ang kapal na gagamitin natin, 4 inch. Okay? Sa centimeter yan is 10 cm. Okay, so ito yung volume ng slab mo. 42 square meter times 0.10 meter is equal to 4.2 cubic meter. Kailangan natin simento dyan ng 38 pieces na simento o 38 bag sa mix ratio na 1:4. Okay, 76 bag na buhangin ang kailangan natin at 152 bag na graba ang kailangan natin. Ang spacing na gamitin natin na spacing para doon sa mga bakal natin is 20 cm. Okay? 2-way slab to, ha. So ang kailangan natin na bakal is 145 pieces na 10mm. Okay? Ang gagamitin lang natin dito is pinulik board lang. Hindi tayo dito gagamit ng steel deck. Kaya 2-way slab yung bakal natin na gagamitin. So residential na naman to, hindi na commercial, kaya hindi na tayo magdadagdag ng mga extra bar at sa mga crack bar. 2-way slab lang. Okay? So isama rin na natin kung magkano ang kailangan mong budget sa simento, bakal, buhangin, graba, at ganoon din sa hollow blocks. Okay? Ito lang yung estimate natin, ha. Kung ano lang yung nabanggit ko na estimate, yun lang yun, ha. Yun lang yun yung isasama rin natin. Okay? Simento, 178 bag na kailangan natin na simento. So 230 per bag nito. So 40,940. Bakal, 178 pieces na 10mm. 140 yung isang 10mm, kaya 24,080 pesos. 12mm natin is 125 pieces, 220 per piece nito is 27,500. Ang 9mm na gagamitin natin is 184 pieces, 90 per piece ng 9mm, so 16,560. Buhangin natin 422 bag. So 14 cubic yan. Ang presyohan ng buhangin dito sa amin is 900. Depende sa lugar nyo. Kaya i-adjust nyo na lang kung magkano yung mga presyo ng materialis dyan sa inyo. So 12,600
ang kailangan natin na budget para sa buhangin. Sa graba natin, 580 bag. So 18 cubic yan. 1,100 per cubic nito. Ibig sabihin, 19,800 ang kailangan mong budget sa graba. Ang hollow block mo nga na 970, 14 per piece ng hollow block ni 4, 13,580 ang kailangan mong budget sa hollow blocks. So ito na yung kabuuang total na kailangan natin na budget para sa simento, rebar, sand, graba, at hollow blocks. Okay? Yun lang yung nabanggit natin ha. Yun lang. Kaya ito yung kailangan mong budget. 155,000 pesos ang kailangan mong budget. Okay? Yung hindi natin nabanggit, tulad ng mga formworks, okay? Okay, mga 2x2, 2x3, mga tukod, brace, hindi ko isinali dito. Okay? So, pa-estimate mo na lang ulit sa kung sakaling magpagawa ka na ng bahay sa foreman mo. Kung ilang pinulik board ang gagamitin dyan, ilang 2x2, 2x3. Okay? So, ito lang yung idea na may bibigay ko sa inyo. Ito yung pinaka-importante kasi sa bahay, ang structure. Kaya kailangan mong budget sa 7 meter by 6 meter, isang kwarto, isang CR, naka-slab na, ready for second floor, is 155,000 pesos. So ang magiging labor niyan, pag pinakontrata mo yan is mga 60,000 pwede na dyan ang labor niyan. Okay? Mas mababa pa yan pag sa probinsya, provincial rate. Kung sa probinsya mo, iputay yung bahay mo, mas bababa pa dito. Baka kukunin niya ng mga 50,000 labor. Okay? So, ayun lang. Ang bibigay ko sa inyo ng idea. Sana nakatulong to. Okay guys? Kung mayroon kayong gustong i-comment, tanong, comment nyo lang sa baba. Okay? At tumatanggap ako ng donation via Super Thanks. Mahirap kasi mag-estimate. Iniisa-isa ko yan. Hindi naman tayo nagpapatsamba lang. Okay? Kung nagustuhan yung video, so libre naman mag-like o mag-subscribe na rin.